Mahigit 200 higher education institutions ang magtataas ng matrikula sa buong bansa. Kaya naman umaaray ang ilang magsisipasok sa kolehiyo ngayong darating na school year. Ang ilang tapos sa buhay lumalapit sa gobyerno at nagbabakasakaling makakuha ng scholarship. Makibalita tayo kay Brazil Kempis ng GMA Davao. Pangarap ng 16 na taong gulang na si Almi Jovita ang maging certified public accountant. Kaya kahit mahirapan, tutuloy pa rin daw siya sa pagkuha ng kursong accountancy sa Hunyo. Naka na makahuman ko eskwela, tas dili man may financially na stable. May dalawa pang kapatid si Almi na nag-aaral sa pampublikong high school. Alam ni Almi na hindi kayang tustusan ng kanyang mga magulang ang sabay-sabay na pag-aaral nilang magkakapatid. Para makatulong, lumapit kahapon si Almi sa Commission on Higher Education Region 11 para sana mag-apply ng full scholarship. Yun nga lang, bigo siya dahil April 16 pa raw natapos ang aplikasyon para rito. Gayunman, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Almi. Susubukan naman daw niyang mag-apply bilang working student sa mga kolehiyo. Isa lang si Almi sa mga estudyanteng lumalapit sa gobyerno para matustusan ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Isa siya sa mga umaaray sa taong-taong pagtaas ng matrikula sa mga pribadong kolehiyo at universidad sa bansa. Makaundang siya kung di siya makasalulig scholarship. Kay lisod manggod karon. Sa datos ng CHED, 222 sa mahigit 2,000 private colleges at university sa bansa ang magtataas ng tuition sa Hunyo. Sa Davao Region, 77 ang higher education institutions. 41 ang nag-apply ng tuition increase at lahat na aprubahan. Nanguna ang Davao Region sa may pinakamataas na bilang ng mga paaralang magpapatupad ng tuition hike ngayong taon. Sinundan ito ng Region 4A at National Capital Region. Bilang tugon daw ng CHED, Region 11 sa tila hindi mapigilang pagtaas ng matrikula, mahigit 2,000 college students ang napiling mabigyan ng scholarship. Ito ang Grant in Aid program para sa makatutubo, anak ng mga solo parent at differently abled persons, congressman program at student loan o study now pay later program. Pwedeng pumasok ang mga scholars sa napupusoang kolehiyo o universidad, pribado man o pampubliko. Kani ang murag tabang sa gobyerno, no, labi na karon na nagataas ang tuition fee nato. So appeal ni sa project sa government. So kami nag-hoping ma-increase po ding mga slots nga gihatag sa atong region. Maraming programang pang-edukasyon ang gobyerno para sa makapos sa buhay, pero hindi ito sapat. Patunay rito si Almi. Para sa isang tulad niyang may mataas na pangarap, ang pagkakataong mabigyan sana ng scholarship ay magsisilbing hakbang sa kanyang tagumpay. Brazil Kempis, Nagbabalita, Pilipinas.